Sinimulan ngayong Martes, May 5, 2026 ng Sandigan Bayan 3rd Division ang formal na paglilitis sa kasong malversation laban kay dating Senador Bong Revilla Jr. at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan. Kaugnay ito ng umunay 92.8 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Tanging mga dating engineer at opisyal ng DPWH Bulacan ang dumalo sa pagdinig habang no-show ang dating senador. Humarap sa hearing ang record custodian ng DPWH na si Jason Cruz bilang recall witness. Nagpresenta siya ng logbook na may kaugnayan sa umano'y manumaliang proyekto. Samantalang kanselado ang mga pagdinig sa May 12 at May 13. Ito'y matapos humirit ang prosecution na ipagpaliban ng hearing dahil sa selebrasyon ng anibersaryo ng Woodsman at para makadalo sila sa fun run. Ipagpapatuloy ang paglilitis sa May 19 at May 20. Sa mga susunod na pagdinig, ihaharap ang mga testigo mula sa Planning Division ng DPWH Central Office. Napagkasundoan din na sa loob ng 10 araw ay dapat makapagsumite ang prosekusyon ng listahan ng kanilang mga testigo at schedule ng pagdinig. Muli silang nasermona ng mahistrado dahil sa kakulangan ng kahandaan na pangalanan ng kanilang mga testigo para sa May 26 at May 27 na hearing. Ayon kay Associate Justice Ronald Moreno, ang paglilista ng mga testigo ay bahagi ng patakaran sa pre-trial na dapat sinunod ng prosekusyon. May hanggang buwan lamang ng Hulyo ang prosekusyon para sa presentasyon ng kanilang mga testigo. Ipinagpatuloy naman ng Sandigan Bayan 4th Division ang pagdinig sa kasong graft laban sa mga akusado na may kaugnayan pa rin sa umanay Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Iniharap bilang testigo ng prosecution ng liaison officer ng SYMS Construction na si Monica Ocampo Santos. Ayon kay Ocampo Santos, naging pangkaraniwan na sa kanya ang makakita ng delivery ng pera sa DPWH Bulacan. Anya ilang beses na itong nangyari at idinadaan umano ito sa main entrance. Sinabi rin niya na kilala niya si Bryce Hernandez simula noong taong 2021 at noong taong 2022, naging ninong pa ito sa kanyang kasal matapos ilista ni Sally Santos bilang ninong. Ibinahagi ng testigo na noong May 20, 2025, may 299 million pesos na halagang pera ang i-deliver sa opisina ni Hernandez. Nandun umano siya nang buksan ang mga kahon ng grocery na naglalaman ng pera. Tinatayang mahigit 10 kahon ang na-deliver kay Hernandez. Ginitaw ng testigo na hindi siya nakinabang sa mga naturang delivery. Nauna nang humarap sa korte si Ocampo Santos noong bail hearing na mga akusado sa malversation case kung saan una niya ngayon sinawalat ang umano'y pagsisilid ng pera sa mga grocery bags para kay Bryce Hernandez. Samantala, nagtipo naman sa labas ng Sandigan Bayan ng mga supporter ni dating Senador Bong Revilla Jr. upang magsagawa ng prayer rally. Pinanalangin nila na lumabas ang katotohanan at mapalaya na ang dating senador. Inaasahan naman na anumang araw ay ilalabas ng korte ang resolusyon sa petisyon nitong makapagpiyansa at pansamantalang makalaya habang nililitis ang kaso. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Mark Gonzalez, SMNI News.